May good news na nangyayari sa Amerika laban sa Iran. Ano kaya yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang patuloy ang tensyon sa Middle East, isang malaking bahagi ng atensyon ngayon ay nakatuon sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Isa sa pinakamahalagang shipping routes ng langis sa buong mundo. Ayon sa video report na inilabas noong Agosto 12, nagpapatuloy ang military operation ng United States laban sa Iran. Pero hindi lamang ito nakasentro sa mga airstrike. Sa report, ipinaliwanag na gumagamit ngayon ang Amerika ng kombinasyon ng naval pressure, air patrols, surveillance at economic isolation upang bawasan ang kakayahan ng Iranian government at ng Islamic Revolutionary Guard Corps na makagalaw at makalikom ng pera. Ito ang mahalagang punto. Sa isang digmaan, hindi lahat ng pressure ay kailangang manggaling sa missile o bomba. Maaari ring pahinain ang isang kalaban sa pamamagitan ng pagputol o paghigpit sa kanyang supply routes, exports at access sa international shipping. Ayon sa host, ito ang nangyayari ngayon sa Iran. Habang may military assets pa rin ang Tehran, mas nagiging mahirap umano para sa bansa na gamitin ng normal ang mga pangunahing sea routes nito. Malaking bahagi ng ekonomiya ng Iran ang nakadepende sa oil exports. Kaya kapag naapektuhan ang kanilang kakayahang mag-load ng langis sa tankers at maipadala ito sa kanilang buyers, hindi lamang military operations ang maaaring maapektuhan. Maaari ring maapektuhan ang government revenue, foreign currency reserves at kakayahang tustusan ang iba't ibang programa ng Estado. Kasabay nito, sinabi ng report na parehong ayaw umatras ng Washington at Tehran. Kaya sa halip na magkaroon agad ng malinaw na pagtatapos, nagiging war of endurance ang sitwasyon, kung saan sinusubukan ng bawat panig kung sino ang unang mahihirapang ipagpatuloy ang laban. Sa bahagi ng United States, tila ginagamit nito ang malaking advantage nito sa naval at air power upang manatili sa labas ng Iranian mainland habang pinipigilan ang ilang operasyon ng Iran sa Persian Gulf. Sa bahagi naman ng Iran, nananatili umano ang kakayahan nitong gumamit ng missiles at drones at magbanta sa shipping at mga karatig bansa. Kaya bago pa man dumating sa sinasabing problema ng IRGC oil industry, kailangan munang maintindihan kung paano unti-unting hinigpitan ng Amerika ang galaw ng Iran sa mismong Persian Gulf. Isa sa mga pinakamahalagang developments na binanggit sa report ay ang mas malawak na presensya ng US military aircraft sa himpapawid ng Persian Gulf. Ayon sa host, hindi lamang warships ang ginagamit ng United States. Mayroon ding fighter jets, refueling aircraft, surveillance platforms, drones at attack helicopters na ginagamit upang bantayan ang lugar. Sa madaling salita, habang ang US Navy ay nasa dagat, mayroon ding military aircraft sa ibabaw nito na maaaring mag-monitor ng galaw ng mga barko at maliliit na Iranian vessels. Ayon sa report, kabilang sa mga nakitang nagpapatrolya ang AH-64E Guardian attack helicopter. Ipinakita umano itong lumilipad malapit sa Strait of Hormuz at sa Iranian coastal areas habang minumonitor ang mga bangka sa lugar. Mahalaga ito dahil isa sa mga kilalang ginagamit ng IRGC Navy ay ang maraming small fast boats. Hindi katulad ng United States Navy na gumagamit ng malalaking destroyers, aircraft carriers at iba pang conventional naval vessels. Gumagamit ang IRGC ng mas maliliit at mas mabilis na bangka na kayang lumapit sa commercial vessels o military ships. Ang advantage ng ganitong strategy ay mahirap bantayan ang napakaraming maliliit na bangka kung malawak ang area. Pero ayon sa video, nagbago ang sitwasyon dahil mas maraming American aircraft ang nakabantay sa ibabaw. Kapag may helicopter, drone o fighter aircraft na regular na nagpapatrolya, mas mahirap para sa mga maliit na vessel na lumapit ng hindi napapansin. Sinabi rin ng host na hindi nangangahulugang nawala na ang kakayahan ng Iran na umatake. Maaari pa rin umano itong mag-launch ng missiles at drones mula sa mainland Iran o mula sa mga Iranian-controlled islands. Pero ang pagkakaiba ngayon ay mas mahirap umano para sa kanilang fast boats na malayang gumalaw sa paraan na nagagawa nila dati.
At kapag nawala ng freedom of movement ang isang naval force, nababawasan din ang pressure na maaari nitong ilagay sa international shipping. Dito nagiging mahalaga ang Strait of Hormuz dahil kung hindi ganap na maisara ng Iran ang ruta, maaari pa ring makadaan ang oil tankers ng ibang Gulf countries. Samantala, kung Iranian vessels at Iranian oil exports naman ang mas nahihirapang makadaan, maaaring maging one-sided economic pressure ang sitwasyon. At ayon sa report, iyon mismo ang nagsimulang mangyari. Sa unang tingin, maaaring isipin na mas nakakatakot ang airstrike kaysa blockade. Kapag may bombing operation, kitang-kita agad ang epekto. May nasisirang military facility, radar installation, missile launcher o infrastructure. Pero ayon sa video report, maaaring mas malalim ang epekto ng naval blockade dahil araw-araw nitong pinipigilan o pinapamahal ang normal na takbo ng ekonomiya. Binanggit sa report ang isang Iranian official na konektado sa commerce relationship ng Iran at China. Ayon sa pahayag na inilahad ng host, mas malala umano ang economic shortages na nararanasan nila ngayon kaysa noong tinatawag nilang 44-day war o panahon ng matinding airstrikes. Ibig sabihin, maaaring nakayanan ng Iran ang physical destruction mula sa ilang bombing operations. Ngunit ibang problema kapag mismong araw-araw na import at export system ang nagsisimulang mahirapan. Isang halimbawa na binanggit sa report ay ang gastos sa shipping containers. Ayon sa figures na ibinigay ng host, maaaring magkaroon ng humigit kumulang $1,000,000 na additional cost bawat container dahil sa pagbabago mula sa shipping patungo sa mas mahal na land transportation. Ipinaliwanag niya na maaaring nasa humigit kumulang $3,000 lamang ang isang shipping route sa dagat. Samantalang, maaari itong umabot sa humigit kumulang $12,000 kapag kailangang dumaan sa lupa. Kapag isang container lamang, malaking halaga na iyon. Pero kung libu-libong containers ang pinag-uusapan, mabilis itong nagiging napakalaking gastos para sa buong ekonomiya. Dito pumapasok ang problema sa Iranian exports. Ayon sa host, may humigit kumulang $50 bilyong na non-oil exports ang Iran na maaring maapektuhan kapag nagpapatuloy ang paghihigpit sa shipping. Binanggit din niya ang mas malawak na foreign trade ng Iran na umaabot umano sa humigit kumulang $100 bilyong kada taon. Hindi ibig sabihin na biglang mawawala ang lahat ng trade na iyon. Pero kapag mas mahal, mas mabagal at mas mahirap mag-export, bumababa ang competitiveness ng Iranian products at lumiit ang perang pumapasok sa bansa. May epekto rin ito sa imports. Kung nahihirapan ang isang bansa na mag-import ng industrial parts, machinery, raw materials at ibang produkto, maaaring bumagal ang production ng factories. Kapag bumagal ang factories, bababa ang production. Kapag bumaba ang production, maaaring mawala ang trabaho ng mga tao. At kapag humina ang exports at imports ng sabay, mas mahirap para sa government na kontrolin ang inflation at supply ng basic goods. Kaya ayon sa framing ng video, ang blockade ay hindi lamang tungkol sa paghinto ng barko. Isa itong paraan para dahan-dahang bawasan ang economic breathing room ng Iranian government. Pero mas malaki pa ang problema dahil ang pinakamahalagang export ng Iran, ang langis, ang sinasabing direktang tinamaan. Dito na pumapasok ang pangunahing headline ng video, US military, huge win in Iran, IRGC oil falls apart. Ang malaking tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi nito automatikong ibig sabihin na wala ng langis ang Iran. Ang Iran ay isang malaking oil producing country at mayroon itong significant reserves. Ang problema, ayon sa report, ay hindi lamang production. Ang mas malaking problema ay kung paano ilalabas ang langis mula Iran, paano ito ikakarga sa tankers at paano ito maihahatid sa buyers. Ayon sa video, halos bumagsak umano sa near zero ang Iranian oil exports noong July matapos maibalik ang blockade. Sinabi ng host na noong June, nakakuha pa umano ang Iran ng humigit kumulang $4.5 billion na revenue. Pero pagsapit ng Hulyo at muling paghigpit ng blockade, malaki umano ang ibinagsak ng export activity. Mas seryoso pa ang isa pang claim sa video. Ayon sa host, wala umanong oil tanker na nakapag-load sa tinukoy niyang pangunahing Iranian export terminal ngayong August. Kung magpapatuloy iyon sa buong buwan, malaking revenue ang mawawala sa Iranian government. At mahalaga ang oil revenue dahil ito ang isa sa pangunahing paraan upang makakuha ang Iran ng foreign currency.
Kailangan ang foreign currency para makabili ng imported goods, machinery, industrial equipment at iba pang produkto sa international market. Kasabay ng problema sa exports, may binanggit ding problema sa oil storage. Ayon sa video, ang Iranian oil na nakastore sa dagat ay bumaba umano mula humigit kumulang 100 at 80 milyong barrels patungong 60 milyong barrels. Mayroon pa ring malaking quantity ng langis. Pero ang problema ay kung saan ito ilalagay kung hindi ito mailabas sa international market. May limitasyon ng storage capacity. Kapag napuno ang storage tanks sa mainland at hindi makaalis ang oil tankers, maaring mapilitan ang producers na bawasan ang production. May isa pang problemang binanggit sa report, oil spills. Ayon sa host, may mga lugar malapit sa Iranian Islands sa Persian Gulf kung saan may oil contamination sa tubig. Ipinakita umano sa video ang dagat na may makapal at maitim na bahagi na sinasabing langis. Binanggit din ang ilang tanker incidents na umano'y nagresulta sa oil leakage. Kung malawak talaga ang oil spill, hindi lamang economic problem iyon. Maaari rin itong maging environmental problem dahil maaaring maapektuhan ang marine life, fishing areas at coastal communities. Pero ang pangunahing punto ng video ay ang epekto nito sa IRGC at Iranian government. Kung bumagsak ang oil revenue, mas kaunti ang perang maaring gamitin sa military operations, government spending at regional activities. Dito nagmula ang characterization ng host na IRGC oil falls apart. Gayunman, mahalagang maging malinaw. Ang mga numerong ito at ang interpretation na oil falls apart ay mga claims at framing ng mismong video report. Hindi nagbibigay ang transcript ng independent verification para sa lahat ng figures na binanggit. Pero kung tama ang general trend na malaki ang ibinagsak ng Iranian oil exports, ito ang isa sa pinakamalaking pressure points na kinakaharap ng Tehran. At mas interesting ang sitwasyon dahil habang sinasabing nahihirapan ang Iranian oil exports, patuloy naman umanong nakakalabas ang langis ng ibang Gulf states. Kung layunin ng Iran na gamitin ang Strait of Hormuz bilang leverage laban sa international oil market, malaking problema para sa Tehran kung nakakalabas pa rin ang langis ng ibang Gulf countries. Ito ang isa sa mga pangunahing punto ng video. Binanggit ng host ang pahayag ni US Energy Secretary Chris Wright tungkol sa oil flow mula sa Persian Gulf. Ayon sa pahayag na binasa sa video, ang 7-day average ng oil na lumalabas sa Strait of Hormuz ay umabot umano sa halos 9 milyong barrels per day. Hindi pa kasama rito ang langis na dumadaan sa ibang pipelines at export facilities. Kapag isinama ang alternative routes, sinabi niyang nasa humigit kumulang 15 milyong barrels per day ang total oil flow mula sa rehiyon. May isang araw pa umano na mahigit 20 milyong barrels ang nakalabas sa Persian Gulf region. Kung tama ang figures na iyon, nangangahulugan itong hindi ganap na naparalisa ang regional oil exports. At iyon ang mahalaga. Dahil kung ang Iranian blockade ay talagang epektibo, dapat sana ay parehong nakakaranas ng matinding problema ang Iran at ang mga karatig bansa nito. Pero ayon sa host, mas nagiging one-sided ang pressure. Ang Iranian fast boats umano ay nahihirapang gumalaw. Samantala, ang commercial vessels at tankers mula sa ibang Gulf countries ay patuloy na nakakahanap ng paraan upang makalabas. Binanggit din ang tinatawag na Operation Freedom. Ayon sa video, ito umano ang operasyon kung saan pumapasok ang US Navy sa Persian Gulf upang tulungan o protektahan ang commercial ships at oil tankers habang dumadaan palabas ng Strait of Hormuz. Sinabi ng host na dati itong inanunsyo at pagkatapos ay sinuspinde dahil sa political backlash. Pero ayon sa kanya, tila ginagawa na itong muli nang hindi na gaanong ipinapahayag sa publiko. Mayroon ding alternative pipelines ang ilang Gulf states. Ang Saudi Arabia, halimbawa, ay may kakayahang maglipat ng ilang oil exports gamit ang land-based infrastructure papunta sa ibang terminals. Kaya kahit magkaroon ng problema sa Strait of Hormuz, mayroon silang ibang paraan upang makapag-export ng bahagi ng kanilang langis. Ito ang malaking strategic disadvantage para sa Iran kung ang ibang Gulf states ay patuloy na kumikita habang ang Iranian exports lamang ang matinding nahihirapan. Iran mismo ang mas mabilis na mauubusan ng financial resources. At kapag nabawasan ang government revenue, susunod na mararamdaman ang epekto sa loob mismo ng bansa.
Habang ang labanan ay nangyayari sa Persian Gulf, ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa mga grocery store, factories, banks at ordinaryong Iranian households. Ayon sa report, ang Iranian economy ay napunta na umano sa tinatawag nitong survival mode. Isa sa mga hakbang na binanggit ay paghihigpit sa access sa currency. Ayon sa host, mas nahihirapan umano ang ilang tao na mag-withdraw o kumuha ng cash. Kasabay nito, binabawasan din umano ang investments upang unahin ng government ang strategic imports at essential expenses. Kapag limitado ang foreign currency ng isang bansa, kailangang pumili ang government kung ano ang pinakamahalagang bilhin sa international market. Maaaring unahin ang fuel, pagkain, gamot, industrial materials at military-related imports. Pero kapag pinili ang isang bagay, maaaring mabawasan naman ang budget para sa ibang sektor. May epekto rin ito sa presyo ng pagkain. Ayon sa figures na binanggit sa video, tumaas umano ng 100 at 70% ang presyo ng chicken at humigit kumulang 100 at 50% ang presyo ng milk. Kung tama ang ganitong pagtaas, napakalaking burden nito sa ordinaryong pamilya. Ang dating budget na sapat para sa isang linggong pagkain ay maaaring hindi na umabot. Kasabay nito, sinabi ng host na may projection umano na maaaring lumiit ng 5.4% ang Iranian economy ngayong taon. May problema rin sa trabaho. Ayon sa video, nasa pagitan umano ng 2 hanggang 3 milyong jobs ang naapektuhan ng economic crisis. Maraming factories umano ang may problema sa energy supply, customers at production. Ang iba ay nagpapatuloy pa rin sa operasyon ngunit nahihirapang magbayad ng kanilang workers. Kapag pinagsama ang inflation, unemployment at shortages, maaaring magkaroon ng malaking public frustration. At ayon sa report, iyon ang isa sa mga kinatatakutan ng Iranian government. Hindi lamang political opposition ang maaaring maging problema. Kapag hindi na kayang bumili ng pagkain ng ordinaryong mamamayan, maaaring maging economic protest ang dating political dissatisfaction. Binanggit din sa video ang paggamit ng social media ng younger generation sa Iran upang makipag-communicate sa isa't isa. Kahit may monitoring at restrictions, sinasabi ng host na ginagamit pa rin ng mga kabataan ang online platforms upang ipakita na patuloy silang connected at organisado. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mas delikado para sa government ang prolonged economic crisis kaysa isang maikling military strike. Ang nasirang military installation ay maaaring kumpunihin. Pero kapag milyon-milyong tao ang sabay-sabay na nawalan ng trabaho, pera at access sa basic needs, mas mahirap kontrolin ang social consequences. At maaaring ito rin ang dahilan kung bakit, ayon sa report, pinag-iisipan ng ilang Iranian hardliners ang mas malaking escalation sa labas ng Iran. Habang tumitindi ang economic pressure sa Iran, mas nakakabahala ang mga pahayag tungkol sa posibilidad na palawakin ang military conflict. Ayon sa video, may ilang senior Iranian figures na nagsasalita tungkol sa military operations na maaaring gawin sa labas ng Iranian territory. Isa sa mga binanggit ay si Mohammad Reza Naqvi, isang senior IRGC figure. Ayon sa statement na binasa sa report, sinabi niyang maaaring magkaroon ng military operations sa malayong lugar mula sa Iran at gagawa sila ng aksyon sa tamang panahon. Dito binanggit ng host ang dalawang bansang maaaring mapunta sa sentro ng escalation, Kuwait at Bahrain. Mahalagang linawin na ang video ay tumatalakay sa mga statements at threats. Hindi ipinapakita ng transcript na may aktwal ng inilunsad na Iranian invasion sa dalawang bansa. Pero kahit banta lamang, seryoso ito dahil parehong mahalaga ang Kuwait at Bahrain sa security architecture ng Persian Gulf. Ang Bahrain ay may mahalagang relationship sa United States at matagal nang may American military presence. Ang Kuwait naman ay isa ring major US security partner sa rehiyon. Kaya kung direktang umatake ang Iran sa alinman sa dalawang bansa, mas tataas ang posibilidad na mas maraming military forces ang direktang pumasok sa conflict. Hindi na lamang ito magiging US-Iran confrontation. Maaaring magkaroon ng involvement ang Saudi Arabia at iba pang Gulf states.
Posible ring maapektuhan ang oil infrastructure, airports, ports at shipping routes sa buong rehiyon. At kapag nangyari iyon, maaaring biglang magbago ang oil prices sa international market. Ayon sa host, maaaring ito rin ang dahilan kung bakit gusto umano ng ilang Iranian figures ang mas malaking escalation. Kung kasalukuyang Iran lamang ang nakakaranas ng matinding economic pressure habang nagpapatuloy ang exports ng ibang Gulf countries, isang regional conflict ang maaaring magpalawak ng economic damage sa lahat ng panig. Sa madaling salita, kung hindi kayang alisin ang pressure mula sa Iran, maaaring subukan nitong iparamdam ang pressure sa ibang bansa. Pero napakalaking risk nito dahil kapag inatake ang Kuwait o Bahrain, maaaring mas malaki ang military response na harapin ng Iran. At sa halip na makatakas sa pressure, maaari pang dumami ang bansang direktang lalaban sa Tehran. Kaya ang malaking tanong ngayon ay hindi lamang kung kaya bang gawin ng Iran ang banta. Ang tanong ay kung handa ba talaga itong tanggapin ang magiging kapalit.